Hindi ko lang alam kung bakit hindi mabasa nung laptop at nung 3 monitor na high-tech na computer, desktop. Hindi ko lang alam bakit. Yung original na Samsung 1 terabyte. Pero siguro yung anak ko na nagsasampay, nasa rooftop, tumalon pa para lang ma-send yung file na to. Praise God kasi ayan, na-send na ngayon. At hindi ko rin alam na mag-speak ako ngayong hapon. Actually, hindi ko ito balak i-share. Just happen na ginagawa ko to for the past days. Ngayon ko lang ito i-share dito. Hindi ko alam kung bakit ito ang i-share dito kasi actually ang balak kong i-share bukas ay patungkol sa position ng tinatawag nating authority. Itong message na ito ay hindi ko siya ginawa specifically para sa specific na lugar. It just happened na sinabihan ako ni Pastora Jenny kaninang umaga na ngayon pala magpipreach ako. So, hindi ako prepared ng message para dito sa devotion. But I believe, since God is all-knowing God, He knows what we need. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Baka naman pagkatapos ng message na ito, hindi nyo na ako pansinin. Ba't iba tayo? Okay ba? Okay lang ba? Sabi nung kanina, ano ba yun? Lahat leadership training din ito, di ba? At the same time, ang mga leaders ay laging dapat na i-encourage. At ang encouragement ng leaders ay yung, alam niyo po ba sa laban, kapag ang sundalo ay nakikipaglaban at lalong nasasaktan, lalong tumatapang. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Pero huwag kayong mag-alala, ang laban natin ay hindi katulad ng laban ng sundalo sa mundo. Sapagkat tayo bilang sundalo ng Diyos, iba yung laban natin at iba rin yung training natin. At itong message na ito ay bahagi ng mensahe patungkol sa mga leaders at magbibigay ng paalala nang sa ganun ay ma-realize natin ano ba yung dapat nating katatayuan. Sa The Whole Mission, ang pinag-aaralan natin ay na mensahe ay patungkol sa tinatawag nating evangelical overview. Dapat ang mindset natin hindi nakadepende yan sa sitwasyon ngayon. Dapat alam mo na ang sitwasyon ngayon ay mayroong ipinapaunawang mensahe sa iyo patungkol para sa kinabukasan. Kasi kapag hindi natin nakita yan, meron tayong tinatawag na kailangan. Kailangan na mas maunawaan natin yung sitwasyon, kailangan na maunawaan natin yung plano ng Diyos, hindi lang sa tinatawag na proto-evangelon, kundi pro-evangelo. Bago pa nilikha ang langit at ang lupa, meron ng plano at pinlano ang Diyos at meron ng dinisenyo ang Diyos. Hindi pa man nalilikha ang tinatawag nating langit at ang lupa o yung universe. Bago yung Genesis 1:1, meron pang tinatawag na eternity past o yung walang hanggang simula. Ito yung dapat na ma-set up sa atin. Parang yung isang arkitekto, gumawa siya ng blueprint at mula doon sa blueprint na yon, bago na ilagay sa blueprint, sa isipan niya, meron na. Alam niyo po ba yon sa mga nagdo-drawing? Bago mo mailagay yung sa actual, yung drawing o yung ginagawa mo, sa mind mo, meron ka ng na-view. Alam natin na-view, di ba? Meron na yung na-establish sa mind mo. At yan ay maliwanag na sa'yo. Binibigyan mo na lamang na buhay
ina-actualize mo na lang kung ano yung nasa isipan mo. Okay po ba yun? Maliwanag sa atin yun? At ito po yung gusto kong bigyan natin ng pansin bilang isang leaders. Sabihin nga natin, I am a leader. Ang babait niyo. Matatapang nga kayo. Duka mo ipalat ang taga-butulan tamo. Manifestation of rebellion. Hindi ka naman mahiyain, brother. Brad, hindi ka mahiyain. Kasi yung ngiti mo mukhang ngiting mahiyain. Pares kayo. Si Ryan dati mahiyain yung kunyari. Yung pala hindi. Ryan, kuya mo. Asa si kuya mo? Kuya mo ba yun? Andito si Ryan Kayabiyab. Ryan Duluhan. Wala. Ayun, Mako. Anong ginagawa? Baka naman busog na. Okay? May salad ba? Mamaya pa. Manifestation of rebellion. Pinapangiti ko lang kayo para hindi masyadong nakakalungkot. Kasi mukhang nalulungkot yata kayo. Kasi ang rebellion may manifestation. Di ba? Tama ba yan? Pag gwapo ka, may manifestation yan. Di ba, no? Busog na busog ka. Okay. Basahin natin. Medyo hindi ko makita sa harapan dito, kaya dito ko na lang babasahin. Okay lang ba kahit hindi ako nakikita ng camera? Pag photographer, kailangan lagi na sa kaharapan ng camera. Minsan napunta ako ng Manila, walang trabaho, binata pa ako noon, dala-dala ko lang camera. Doon ako sa harapan ng simbahan. Pag may dumarating, magpakuha po kayo. picture. Yan. 2 Peter chapter 2 verse 10 to 12. Sabi niya rito, verse 10, He is especially hard on those who follow their own twisted sexual desire and who despise authority. So meron siyang pinapatungkulan. Meron siyang itinuturo na espesyalista niya raw yan. Ito yung kanyang sinasabi dito. And who despise authority. Pag sinabing despise authority, winawalang bahala yung otoridad. Halimbawa, pinara ng pulis. Hindi niya pinansin yun, winalang bahala niya. He despised the authority. Okay. These people, so hindi lang isang tao. Ito ay binubuo ng mga tao. Ang sabi niya, itong mga tao na ito, these people are proud and arrogant. Ang pinag-uusapan po natin yung manifestation ng rebellion o yung rebellion na karakter. Manifestation o yung makikita natin sa isang tao na nagre-rebelde. I hope sa mga leaders ay walang magre-rebelde. Kasi sa sundalo, kapag nagrebelde ang sundalo, mag-aawol yan. Mag-aawol. Sa isang kumpanya, kapag nagrebelde ang isang trabahador, magpapalabas pa ang kumpanya na itong taong ito ay hindi na connected sa kumpanyang ito. So, ganun po yan. Pero dito, ang sinasabi niya dito, who despise authority, and these people are proud and arrogant, daring even to scoff at supernatural beings without so much as trembling. Hindi man sila natatakot. Hindi man sila nangangamba. Hindi man sila, ang tawag nito, nangangamba. Natatakot. Ano pa? Ang lakas ng loob. Yan. Ang lakas ng loob. Next, verse 11. Nasa Bible po yan, But the angels who are far greater in power and strength do not dare to bring from the Lord a charge of blasphemy against those supernatural being. Kanina, ang pinapatungkulan niya ay yung mga tao. Di ba? Itong mga tao na ito, ang lalakas ng loob. Pero pangalawa, sa verse 11, ang sabi niya, pero itong mga anghel na merong mas kakayanan, mas mataas, mas may kapangyarihan, itong mga anghel na to, they do not dare, sabi niya,
They do not dare to bring from the Lord. Hindi sila nagdadala ng ano paman, o hindi nila iniisip man lang, o hindi sila gumagawa ng mga bagay at dinadala sa Diyos yung mga paninira para sa Diyos. Against those supernatural being. Ganun ang difference ng tao sa verse 10 at ng mga anghel sa verse 11. Saan ka? Sa verse 10 o sa verse 11? Saan natin gusto? Magandang pakinggan yung verse 11, di ba? Mabuti nang doon tayo sa safe. Mahirap na. Verse 12. Binalik niya uli doon sa mga tao. Ngayon, in-specify na niya. Ang tawag niya sa mga taong yun, they are the false teachers. Meron pong false teachers. At ang sabi dito, these false teachers are like unthinking animal. Inihalin tulad niya para sa isang animal na automako, hindi nag-iisip. Di ba? Animal na hindi nag-iisip. Meron bang animal na hindi nag-iisip? O meron bang animal na nag-iisip? Buti pa nga yung animal na naturuan. Marunong mag-isip. Pag sinabi niyang sit, sit. Sabi ng whisper, animal whisper ba yung tawag doon sa page na yun? Tinuturuan nila kung paano yung mga hayop, mga aso na sumunod. Buti pa yun. Pero ito, they are like unthinking animals, creatures of instinct, born to be caught and destroyed. They scoff at things they do not understand, and like animals, they will be destroyed. Tinuldukan niya. So, itong passage na ito mula sa 2 Peter, I hope na magbigay sa atin. Actually, hindi ko alam kung matatapos natin ito. On my side, I just made this message. Iniisip ko siguro pwede kong gamitin ito sa like seminar type. Kaya nga, kahapon ko lang ba yata at natapos to? Kahapon lang yata. Kahapon nga lang. Hindi ko alam kung saan ko to gagamitin. Kaya nga, I think napakaraming slides nito. Paki-check mo nga, nasa 40 or 60 slides ba, brother? Paki-check mo nga yung slides. Nasa 60 ba? O 100? 43. Binawasan nila. Nasa 100 yun eh. 43 slides. Usually, kapag seminar type kasi, hindi pwedeng madaliin. But then, since this is leadership training, ang training kasi unlimited. Okay ba yun? Nakapag-practice naman na kayo, di ba? Praktistado na? Ano mga pinaktis nyo? Alam niyo ba yung Jesus, I'm in love with you. Kantayin niyo bukas yun, practicein niyo lang. Bukas papakanta ko. Okay, tuloy natin. Actually, 3 lang yung gusto kong banggitin sa message na ito. 3 lang siya, pero umabot siya ng 43 slides. Agasan. 3 lang. Pero umabot ng 43 slides. Kasi yung bawat slides, mga 1 hanggang 2 sentence lang. So, 2 straight, 2 line. Rebellion practically manifested in the 3 words, reasons, and thoughts. May God bless us not to express this rebellion. May God bless us, meaning not to express, hindi tayo ma-involve dito sa tinatawag na rebellion. Itong rebellion na ito, makikita mo, kahit na anong tago niya, makikita mo to o maririnig mo mula sa kanya rin mismo. Sabi nga natin, mahuhuli ang isda sa puwet. Kapag pinana mo sa puwet, di ba? Minsan, kadalasan kasi sa ulo o kaya sa nguso pag biningwit. Kasi ang iniisip natin panghuli, bingwit lang. Bakit pag pana, hindi na natin mahuli sa pana? Pwede rin, di ba?
sa pana. Usually dito, pana, hindi, yung palaka. Yeah? Yung basket. Shoot. Okay? Yon. But then, these three are the best words na makikita natin, tatlong pinakamainam na salita na makikita natin na nag-e-express na kung ang isang tao ay nagre-rebelde o hindi. Kahit hindi niya sabihin na o aminin na nagre-rebelde siya, pero makikita mo ito sa kanya. At ang pinaka-output niyan ay words. Paatras tayo. Bago lumabas yung words, may rason na yan. At bago yung rason, meron na siyang thoughts. So nagsimula sa thoughts, may mga reason yan at inilalabas yan sa pamamagitan ng salita. Hindi pwedeng hindi niya ilabas sa salita. Maghahanap yan ng output na pwede niyang iparinig yung salita na yan na naipon na sa kanya. He will never know or they will never know o hindi nila iisipin, wala silang pakialam kung sino yung mga tao na yun na makakarinig ng kanilang salita. What they concern is that they must release those words. Kaya nga, since alam natin, hindi mo dapat ito tatanggapin. Kasi unang-una, ang rebellion ay hindi sa Diyos. Unang-una, ang rebellion ay hindi yan pinlano ng Diyos. At unang-una, ang rebellion ay hindi nais at hindi kalooban ng Diyos. Okay, tuloy natin. Words. Words being the outlet of the heart. Outlet of the heart. Ibig sabihin, kung merong, katulad yan, may mga outlet ka nakikita. Sa loob ng outlet na yan, meron kang makikita na wire, na meron kang makikita na tinrace mo pa yung wire na yon, makikita mo na meron pang pinagmulan yung wire na yon. Ang haba pa ng wire na yon. Sa madaling salita, itong mga words na lumalabas sa atin, pag tinrace natin yan, ang dami palang pinagmulan yan. At kapag yung words na yon, nakita mo o na-trace mo, itong words na ito ay nagsimula pala yan o dumaloy pala yan sa tinatawag nating reason at nagsimula sa tinatawag nating thoughts. So tingnan natin. Doon po tayo sa negatibong side. Kasi yun po yung ating pinag-aaralan. Negatibong side, meaning kasi rebellion kasi yung ating pinag-uusapan. Negative po yun, rebellion. May mabuti bang rebellion? Wala. Rebellion is rebellion. Kasi nga, pag sinabing rebellion, ang laging trabaho niyan, always to against. Always to oppose. Walang rebellion na sinasabi nilang, okay yan. Ikaw na lang. Magaling ka pala. Parang ganyan. Ikaw na ang panganay. Di ba? Sa mga anak, maraming nagre-rebelde. Nilalabas nila yan. Walang umaamin na sa mga anak na nagre-rebelde sila. Lumalabas na lang yan sa kanilang mga bibig. Bakit siya? Ganito siya. Siya na lang lagi binibilihan ng bagong damit. Ako, puro na lang itim. Puro na lang ito. Nangungupas na. May mga words. Yung pala, meron nang naipon. That's negative. Hindi po pwede maging positive yan. Okay. If a man is rebellious, kapag ang isang tao ay rebellious daw, his words surely will reveal rebellion. Sigurado yan. Kaya makikita mo ang isang tao kapag hindi yan nakarelease, punong-puno yan ng negatibo, punong-puno yan ng rebellion, naku, magsasalita at magsasalita yan. Ang masama pa nito, ang gagamitin niyang mga salita ay laging naka-oppose, laging nakasalungat, hindi maka-build up, hindi maka-sustain o hindi maka-strengthen, hindi makapagpalakas, kundi lalo pang makapagpa-down. Nasubukan niyo na po ba 'yon? May kausap kang isang tao, sa halip na mapalakas ka, makukonfuse ka ba?
Makukonfuse ba? So, Inday, ano ba ang ating makakain? Ay, sir, kasi ganito, alam mo po ba? Tinatanong ko ano yung makakain kay Inday, kung ano naman pinagsasabi ni Inday. Kasi, anyway, we'll surely reveal words. Okay, tuloy natin. Sooner or later, rebellious words will come out of his mouth. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw yung laman ng puso, kaya may mga crush, hindi yan secret. Oo, lagi yang inilalabas at lagi yang nararamdam, nakikita, naririnig. Hindi man niya sabihin, alam mo, crush ko siya. Maririnig lang yan, may mga special words na para sa kanya. Wag mo naman sabihin masungit siya, ang bait-bait nga niya. That's words of love. That's on the positive side. Balik tayo dun sa negative. Rebellion. Ang isang tao na nagre-rebelde, makikita mo sa kanya, puro discouragement. At tumatayo siya doon sa hindi niya iniisip kung siya ay nakakasira o hindi. Basta inilalabas niya kung ano yung nasa puso niya at gusto niyang patunayan na siya yung tama. That's rebellious. That's rebellious. Yung dalawang anak kong babae, si Ana at saka si Faith. Si Faith, akala mo mukhang mabait. Palibhasa si Ana yung medyo malakas ang loob. Lagi siyang kawawa. Lagi siyang napagbubuntunan nung kanyang ate. Tuloy, ang masama, yung bunso, yung si Ana. Si Faith, hindi ko naman niyang ginalawa, hindi ko naman siya kinurutan, hindi ko naman siya ginalawa. Yung pala siyang may kapakanan. Kapakanan. Tama ba? Pakanan. Siya may pakana. May mga ganun sa mga magkakapatid. Sino ba magkakapatid? Di ba, no? No? Kawawa ka sa kanya, no? O ikaw ang kawawa sa kanya. O siya ang kawawa sa iyo. May mga ganyan sa magkakapatid. Kinakawawa yung isa. Yung iba naman mukhang mabait. Yung pala siya ang mayroong pangil. Yung pangil yung napunta dito. Antena. Sooner or later, the rebellious words will come out of his mouth because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tuloy natin. A man must meet God, and then the basis of God's authority will be established in him. That's supposed to be, dito tayo sa positive. If we really meet God, kung talagang nakatagpo mo ang Diyos, mga leaders, kapag nakatagpo mo ang Diyos, dapat maunawaan mo na itong Diyos na ito, sa Kanya ang otoridad. At dapat ma-establish sa buhay mo, sa puso mo, sa isipan mo na ang otoridad ay nasa Diyos lang. At kung ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay naniniwala ka na nasa Kanya ang otoridad at kapag ikaw ay mayroong relasyon sa Diyos na ito na siyang otoridad, dapat sasabihin sa iyo ng Diyos, dapat pinapakinggan mo ang Diyos, dapat inuunawa mo ang kalooban ng Diyos, dapat iniisip mo kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo o sa buhay o sa mga salita na nais mong sabihin. Dapat alam natin yan, mga leaders. Dapat ang sinasabi mo, ang lumalabas sa iyo, yung kalooban ng Diyos, yung otoridad na mula sa Diyos. Hindi mo yung pwedeng tawag ito, punuin ng asukal. Para lang mailabas mo yung gusto mong ilabas. It will surely appear, lalabas at lalabas talaga yan, yung word na rebellion. When God speaks or when He speaks, He will know if a word of disobedient comes out. Kapag ang isang tao, na-meet niya ang Diyos, nakita mo itong tao na ito, sinasabi niya, meron siyang relasyon sa Diyos. Makikita mo sa kanya kung itong taong ito ay totoo nga na merong pakikipag-meet o nakipag-meet siya kay Lord. Makikita mo sa kanya kung siya ay disobedient or not. Kaya madalas,
binabanggit ko sa mga anak ko, kahit wala ako doon, dapat nilang sundin yung mga naatasan ko na mangalaga sa kanila. Kasi usually, most of the time, wala ako sa mga anak ko. Yung mga anak ko, kunwari lang mabait. Kaya pag nagkagusto kayo sa kanila, naku, kalbaryo ang buhay nyo. Ay, hindi ko naman sinabi. Okay. Mabait talaga yung mga yan. Anak ng pastor mababait yung mga when he speaks, he will know if a word of disobedience. Ba't ang ganda ng ngiti mo? May ganun pa. Mukhang, tapos may pag-ganun pa. Kanina. Tuloy natin. When he speaks, he will know if, naka-record ba? Paki-crop mo mamaya na. Baka live ba yan? Live? Ay, live. Hindi ba? Peace be with you. Baka nanonood yung anak ko ngayon. When he speaks, he will know if a word of disobedience come out. Paliwanagan ko na lang mamaya. Siyempre, illustration lang. When he speaks, he will know if a word of disobedience come out. Ganyan yan. Gusto mo, banggitin ko yung pangalan mo? Marinig? Ganyan talaga. Yung mga yung mga rebellious people, when they bring out some words, makikita mo na itong taong itong rebellious na to ay disobedient. Mapapatunayan mo na hindi talaga siya, hindi niya talaga concern kung ano yung kalooban ng Diyos. Bakit? Ayaw niya ng kapayapaan. Ayaw niya ng pinag-aayos mo na, di ba? Sa mga magkakapatid, pinag-aayos na. Kunwari lang. At ang hirap pa nito, yung sorry. Nasubukan niyo na bang mag-sorry? Sa mga magkakapatid, bihira yan. Nakapag-sorry ka na ba kay hindi pa no? O, bili mo na lang siya ng McDonald's. Dagdagan mo, isama mo na rin ako. Nakapag-sorry ka na ba sa kanya? Hindi rin no. Yung mga nakaraang kasalanan niyo, wala no. Binatukan mo siya, hindi. Binatukan, ang hirap mag-sorry. Sino pa dito mga magkakapatid? Di ba? No? Marunong ka ba mag-sorry? Ikaw? Depende. Mayroon pang depende. Kasalanan niya, magsusorry ako. Ganyan sa mga magkakapatid. Tuloy natin, Nakakangiti pa ba kayo? Gusto niyo ba? Number 1 pa lang tayo. Even before the word comes out, sino may sabi yung 6:00 lang? Anong oras na? 6:01 na. Rona? Imagine, 2008 ako. 2008 ba? 2010. 2010. Ngayon lang uli ako nakapag-preach dito, di ba? Isang dekada. Bisita. Kasal yun. Nakapag-preach ako sa kasalan, di ba? Preaching, hindi yata, di ba? Anniversary? Dito? Hindi ko maalala kasi. Last year? Hindi Hindi nyo ako iniimbitahan dito eh. Kasi, anniversary ba? Anyway, andito ako ngayon. Parang anniversary na rin siguro. Siguro naman, anniversary din. Even before the word comes out, the thought of it will give him an easy thing. Alam niyo yun? Yung nanginginig ka na talaga, gusto mong wala kang pakialam, basta ilabas mo yung word. Yung gusto mong ilabas, yung salita na gusto mong ilabas. Nanggigigil ka pa sa galit. Para lang gusto mong ipaunawa, ipaalam na may something wrong. At ang system pa nito, tayo yung tama. Well, leaders, know your position. Sino nga ba tayo? Kung dadalhin natin sa isang family, anak, sino ka ba para magrebelde sa iyong mga magulang? Sa mga anak ko naman, sinasabi ko sa kanila, ikaw, ang bata-bata mo pa, sino ka para sagot-sagutin mo yung kuya mo?
Sino ba mga bunso dito na mahilig sumagot? Bawas-bawasan nyo hanggang matanggal yung pagsagot-sagot. Magkaroon naman tayo ng some respect to our eldest. Kung wala yung mga eldest natin, wala tayong mga sumunod sa kanila. Hello? Walang nag-amen? Gusto niyo pa bang ituloy natin? Amen? Lakasan natin. Kala ko ba mga kabataan yung naririto? Amen? Ayun, meron pala. Tuloy natin. Hindi kasi ito magandang hindi ito magandang pakinggan actually. Masakit actually ito. But then, sabi ko nga, may God bless us. Maaring this is the word, the message that the Lord wants us to hear as a leader para mag-grow tayo dun sa ating leadership area. If he will realize that he has stepped beyond his boundary and that there is a restraining within him. Kahit hindi niya isabihin niya, meron talagang parang alam niya yan. Nga lang, tinatago niya na siya ay overstep na. Sobra na siya. Parang ganon. Alam niya yan. Hindi niya nga lang inaamin. Sabi mo nga sa katabi mo, aminin. Yan. Kaya nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng sakit sa puso. Kaya ang lugi, yung mga rebellious. Diba? If a man speaks words of rebellion carelessly, yung carelessly, ibig sabihin, hindi niya ito iniisip. Without any restraining within, he must be one who has never met authority. Hindi niya ginagalang o hindi niya nakatagpo yung otoridad. Kasi wala siyang pakundangan, sabi nga sa Tagalog. Sige lang siya ng sige. Walang iniisip na makasakit siya, makasagasa siya. Hindi niya sinisino kung sino yung mga nakakarinig o sino yung mga kinakausap. It is much easier for a man to speak in rebellion than to act in rebellion. Alam niyo yung act in rebellion, katulad na halimbawa ng kudita, katulad na halimbawa ng makibaka. Yan, mga pagre-rebellion yan. Dagdagan ang sahod ng mga teacher. Mga ganyan, di ba? Yan ay act of rebellion. Actually. Pero, yung iba hindi na sumasama doon. Pero kung makapagsalita naman, wagas. Daig pa niya yung nandoon sa harapan ng nagpoprotesta. Makibaka, dagdagan, dagdagan, ibagsak, ibagsak. Daig niya pa yun. May placard. Kasi ang dami niyang mga salita. Much easier. Nasa words pa lang tayo. The tongue is the thing, bagay, daw, that is the hardest to tame. Napakahirap i-tame. Ano sa Tagalog yung i-tame? Tame. Ano po? Paamuin. Napakahirap paamuin. Oo. Ang hirap. Lalo na yung mga tao sa mundo. Wag ka lang makapagparinig sa kanila ng mga ayaw nila. Mumurahin ka talaga nila mula dulo ng buhok mo hanggang dulo ng kuko mo. Mumurahin ka nila. Kasi ayaw nila at hindi nila gusto yung narinig mo mula sa kanila. Naintindihan niyo pa ba yun? Until now, meron pa rin ako mga kakilala, mga tao na ayaw nila nakakarinig ng mga negatibo o ayaw nila nakakarinig ng masama na salita. Kung hindi sila makapagpigil. Kaya nga meron akong isang pastor na kinausap. Sabi ko sa kanya, okay, very good. Kasi kapag hindi, very good ang mangyayari. Okay ang mangyayari. Ganito ang dapat na lumabas sa atin. Okay, very good. Sabihin nga natin, okay, very good. Di ba ang ganda pakinggan? Walang humahadlang sa puso mo. Walang parang bigat, di ba? Bakit? Kasi very good yung narinig mo. Very, very good yung lumabas sa'yo. Okay yung narinig sa'yo. Therefore, when a man rebels against authority, the tongue will show it immediately. Kapag ang isang tao daw nagre-rebelde sa isang otoridad, inilalabas kaagad yan, agad-agad ng kanyang
bibig. The tongue will show it immediately. God requires a submission of the heart from us. Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kung tayo ay susunod sa Kanya, nasabi niya, to obey is better than sacrifice. Maaring iniisip mong tama, but the Lord wants your heart. Just do it, sumunod ka lang. Yung iba kasi, sinasabi nila, alam mo na, papakainin ka ng taka. Sabi ng Zambal, susunod ka pa rin. That's foolish reasoning. But actually, that is not what the Lord wants us to do. Just the Lord wants us to obey. At ang pagsunod ay nasa side ng Diyos. Amen po ba? Parang, mahina pa. Medyo lakasan natin kaunti. Amen po ba? Ay, ang babait. We have to meet God's authority or the problem will explode sooner or later. If you did not meet, kapag hindi mo nakatagpo ang Diyos bilang otoridad, siguradong sasabog ang problema. Kaya nga, kapag sa mga anak, sa loob ng bahay, ginagamit ko yung ilustrasyon yung mga anak, magkakapatid, kasi ito yung basic na makikita natin sa loob ng tahanan. Marahil, kasi pinaghahandaan ko yung ministry na, kasi itong mga susunod na panahon, magbabahay-bahay kami, at gusto naming establish yung samahan ng isang pamilya. At ang daming mga miyembro ng pamilya ngayon, parang nawawalan na ng respeto sa otoridad ng pamilya. Alam niyo po kung sino yung otoridad sa pamilya? Yung mga magulang. Sa Manila, ang daming mga kabataan, sira ang pamilya. Ang daming pamilya na hindi established. Bakit? Kasi yung mga anak, walang respeto sa magulang. Yung mga anak, walang tinatawag na paggalang sa tinatawag nating kalooban ng Diyos sa isang pamilya. Kaya ang problema, nagkakaroon ng tinatawag na alitan sa magkakapatid, alitan sa anak at sa magulang, alitan sa tinatawag nating panganay at bunso, alitan sa magkasunod. Ang daming alitan. Mga siguro makamag-anak ng Inchik, si Tan. Ali, Tan. We have to meet God's authority. Inchik ka ba? Hindi naman. Pero parang kamag-anak na Inchik. Kasi alitan ka alitan. Anyway, tuloy natin. In the church, sa loob naman ng simbahan, in the church, there should not be just outward submission. Alam niyo yung outward submission? Sinasabi nila. Sabi ng magulang, Gladys, maglaba ka. Ako naman laba. Bakit si Kuya Gerald di naglalaba? May ganun ba? No? Dati? Hindi. Kasi lagi lang siya sa simbahan, bakit di siya umuwi dito sa bahay? Doon siya natutulog yun, tapos dito niya dadalhin yung kanyang dumihan. Di ba ganun, no? Noon, ikaw ba naglalaba? Hindi, siya. Hindi kayo naglalaba parehas. Okay, tuloy natin. In the church, there should not be just outward submission. Susunod ka nga. Masama naman ang loob mo. Anong klaseng yun? That's not obedience. Meaning, you disregard the authority in the family. How much more in the church? Papaano na lang? How much more in the church? Hindi tayo ordinaryong magkakapamilya. Actually, ang nagbubuklod sa atin ay ang tinatawag nating banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tayo ordinaryong magkakapatid. Tayo bukod pa sa magkakapatid, higit pa sa isang magkakapatid, higit pa sa tinatawag nating relasyon ng magkakapatid. Bakit? Tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo. Hindi mo pwedeng pingutin lang yung katawan ni Kristo. Pastor, hindi po yung katawan ang pinipingot, yung tenga.
Parehas lang din yun. Hindi mo pwedeng saktan, ang ibig kong sabihin. Hindi mo pwedeng saktan, hindi mo pwedeng tapak-tapakan ang kabilang sa katawan ni Kristo. Sino bang isang tao na makikita mo sinasaktan niya yung kanyang sarili? Muret yun. Hindi niya alam yung ginagawa niya, kaya sinasaktan niya yung kanyang sarili. Nawawala siya sa wisyo. Pero walang matinong pag-iisip na sinasaktan niya yung kanyang sarili. If you meet God, if you meet the authority, if you meet God Himself, you meet God's authority. Hindi mo pwedeng saktan ang Diyos. Hindi mo pwedeng saktan ang katawan ni Kristo. Tapos sasabihin mo sa akin, mahal mo ang Diyos? Tapos sasabihin mo sa akin, naglilingkod ka sa totoong Diyos? Anong gusto mong ipamukha sa akin? Hindi ako naglilingkod sa totoong Diyos? Halimbawa, tayo magkakapatid sa isang pamilya, sinasabi mo, ikaw lang anak ng magulang mo. Bakit ako? Hindi ba ako anak ng magulang ko? Kung magkakapatid tayo? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y wala ng away. Kayo naman. Ano? Di ba drummer ka? Ba't kumanta ka? All submission should come from the heart. Kapag ang isang pamilya na-establish ang pagmamahalan mula sa Diyos, ibig sabihin yan na ayos ang kanyang puso. Hindi ito, ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung magkakapamilya tayo, magkakamag-anak. Hindi po. Sa lugar na ito, sa simbahan na ito, sa body of Christ, sa lahat ng mga sangkakristyanuhan, tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo. If you think you are right and you want to prove you are right, mas mainam, tame your tongue. Huwag mo nang hayaang lumabas pa yung mga words na ayaw na makasasakit. Especially if you are leader in the church. Do not destroy others by that simple words. Huwag mong sunugin ang buong kabundukan sa pamamagitan lamang ng maliit na salita ng ating dila. Yung nga magkakapatid, nag-aaway-away dahil lang sa lote. Tama po ba? Lote. Nagpapatayan pa. Sa kanila yun. Pero ikaw, kabilang ka sa katawan ni Kristo. Don't do it. Huwag mong gawin yan. Ipakita mo na ikaw ay may relasyon sa Diyos. As simple as that. Do not bring out words that would hurt others. Do not bring out words as if you want to prove that you are right. Do not bring out words as if you want the people surrounding you na ikaw ang kanilang kilalanin, na ikaw ang tama at yung iba ay mali. Because of that simple words. Actually, that simple words comes from the heart, and it is actually a rebellious heart. Tuloy natin. Carelessly to God's word. Siguro isa lang. Tapusin lang natin yung 1. Yung number 2, ewan ko lang kung kailan natin yun mapapag-aralan dito o sa langit. Hindi natin kung saan. Hindi natin alam kung saan. At least binigay ko sa inyo yung 3. At inuna ko yung pinakahuli. Now, if you hear words negatively related yan sa rebellious, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. And I don't want you to just parang wala kang gawin. Kundi, first and foremost na pwede mong gawin ay ipanalangin. So that you will not be like shaken, you will not be confused, you will not be hurt. If you want to cry, you can cry to the Lord. Kasi meron kang narinig na act of rebellion.
That's the best thing na pwede mong gawin dahil nakatagpo mo ang Panginoon. For them, do not mind. Huwag mong isipin na, ay, hindi kasi sila, just let them do what they want to do. But for you, my concern is you, na nakakarinig. Meet God. Give time. Spend time to meet with God. Kasi yun ang magpapatunay kung ikaw nga ba ay nakipagtagpo kay Lord o hindi. At kapag nakita mo naman yung mga tao, narinig mo yung mga tao, yung kanilang mga sinasabi, malalaman mo rin na sila nga ba ay merong nga ba talagang time with the Lord or wala. Now, if you would know that wala silang time with the Lord, alam mo na, kasi nga naririnig mo kung ano yung lumalabas sa kanilang mga words. But that's not the point. The point is, ikaw, dapat patuloy mong katagpuin ang Panginoon. Kasi isang araw, makakatagpo rin nila ang Panginoon. So, for you, wala kang condemnation sa kanila. Hindi mo sila ikukondina. But then, you can pray for them. But then, of course, the word of the Lord says, hindi ka pwedeng makihalubilo sa kanila. Kasi nga, parang, alam niyo yung anong tawag doon? Kasi online kasi, mahirap banggitin. Yung lumalabas, di ba? May mabango ba? Uy, amoy kimchi. Umutot ka, amoy kimchi. Maapektuhan ka kaagad. That's the environment. Pag pumasok ka sa isang environment na mabaho, you will surely express that mabaho. Sasabihin mo, ang baho. Kasi nasa iyo na. Pumasok na sa iyo. At ilalabas mo, mabaho. Why not bring in the word of the Lord with you? Ipasok mo ang salita ng Diyos. Kahit na anong mabaho dyan, kahit anong negatibo dyan, kahit anong hindi tama dyan, hindi mo man nauunawaan. As long as you have the word, let that word penetrate your heart. And that word will come out. That will give glory unto Jesus. Magbibigay ng lugod sa ating Panginoon. Hindi ka pa nakasama ng loob. Hindi ka pa naka-hurt. Hindi ka pa nakasakit. Nakapag-encourage ka pa. Alam niyo po yon? Amen? Palakpan nga po natin ating Panginoon. Ito ay halimbawa. Carelessly to God's word, Eve added a few words. Carelessly to God's word. Ibig sabihin, yung pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, they don't mind whether they will add or remove. Patulad ni Eve o ni Eva, dinagdagan niya yung salita ng Diyos. Kasi nga, she did not meet God. It was Adam. Kaya ganun na lang, yung kanyang ginawa na pagdagdag sa salita ng Diyos. Wala siyang, sa Tagalog natin na negative, wala siyang pakundangan. Sabi dito, if man knows God's authority, he will not dare add to God's word. Kapag alam ng isang tao yung otoridad ng Diyos, hindi siya he will not dare. Ano ba ang Tagalog nun? Kasi siguro pumunta ako ng US, kaya medyo nahihirapan ako magtagalog. You know? Hindi siya maglalakas ng loob. Hindi siya maglalakas ng loob na magsabi patungkol doon sa salita ng Diyos. O magdadagdag sa salita ng Diyos. Ang sinumang may lakas ng loob na magsalita o magdagdag sa salita ng Diyos, si Satan. Yun ang kanyang inilalagay sa mga tao. Dagdagan ang salita ng Diyos. Mula doon sa sinasabi na eksakto ng salita ng Diyos. The Word of God is clear enough. Sapat na ang salita ng Diyos. Maliwanag na ang salita ng Diyos. Whoever changes God's word by adding to or deleting from it proves, pagpapatunay that he has never met authority. Pagpapakita o pagpapatunay na hindi niya nakatagpo yung otoridad. Eve did not know authority. She spoke carelessly, thinking that it was all right to say a few words more or less. Iniisip niya marahil na okay lang naman, nadagdagan niya o bawasan niya yung sinasabi ng salita ng Diyos. Read your Bible kung ano yung ginawa ni Eve. Dinagdagan niya, binawasan niya. And these are the people today. Leaders. Pay attention to the word of the Lord.
Have the heart. Ang dami na nga ngayon nagsasalita na outside the Word of God. Dagdag pa tayo. Well, sa halip na entertain mo natin ang problema sa buhay, walang mang ayuda, it's okay as long as you have the Word. Amen? Praise God. Pero mas mainam na rin yung may ayuda, may salita ng Word. May ayuda na, may salita pa ng Diyos. Saan ka pa? Exposing failure. Another example. These are the people who are actually rebellious people. They don't mind the word of the Lord. Ito kilala niyo ba si Ham? Anak ni Noah? Si Ham, lagi nating nakikita yan kapag Pasko. When he saw the nakedness of his father, ito mga anak. Ang dami mga anak ngayon, laging hinahanapan ng mali yung magulang. Hindi nyo ba alam dahil sa magulang nyo, kaya kayo napadpad dito sa mundo? Tapos ang lakas ng loob nyong salungatin yung magulang nyo. Jesus, inaro ko. Pakabait kayo. Sabi mo sa katabi mo, pakabait ka. Aygo. Ang sabi ng Biblia, mga anak, sundin ninyo ang magulang nyo. Kasi hindi siya marunong mag-cellphone. Tanda-tanda niya na. Cellphone lang, hindi niya pa alam. May mga ganun, di ba? Buti na lang, naturuan ko yung misis ko mag-cellphone. Buti na lang, yung generation ko, marunong na ako sa computer. Kaya yung mga anak ko, kahit marunong sila sa computer sa akin, hindi nila ako matalo. Matalo meaning, maloko ko sa mga pagdating sa computer. Kaya ko mag-install software, hardware. Kaya ko mag-hack. Sila, limit lang. Kaya ko rin. Ang hindi ko lang kaya yung mga laro-laro nila. Ang sa akin, yung sa video karera noon, yung di ba? Doon sa may first floor, second floor, third floor. Yung Nintendo family computer. Ngayon, wala kasi akong gana sa mga laro-laro na yan. Pero mo kakampi mo, dragon. Di ba? Di ba, no? Anong laro yun? Kakamping dragon? Hindi mo alam. Kunwari ka pa. Andiyan si Mamang. Saan ka ba naman natuwa na kakampi dragon? Dali mo sa Biblia, ang dragon, sino? Tapos tuwang-tuwa ka, kakampi mo dragon. Mabait naman to. When he saw the nakedness of the father, he went out to tell Shem and Japheth. A person who is not submissive in heart, yung hindi talaga masunurin sa puso, always likes to see authority in failure. Ang gusto niya laging tinitingnan yung pagkakamali ng authority. Or, palitan natin, ang gusto niya laging tingnan yung pagkakamali ng leader. O ang gusto niyang tingnan yung pagkakamali sa tahanan, o gusto niyang tingnan yung pagkakamali ng magulang. Bakit siya binigyan mo ng 20 sa akin, 10 piso o 5 piso lang? Elementary pa ako, 5 piso nang binibigay mo sa akin. Mag-high school na ako ngayon, 5 piso pa rin. Pasalamat ka nga, hindi nagbago. Hindi ako nagbabago, di ba? Ako pa rin ang tatay mo mula noon hanggang ngayon. 5 piso. Ano nga ba mabibili ng 5 piso ngayon? Pero ang punto ko, ako ang tatay mo. Nakakalimutan mo ba? Pag binigyan kita ng 100, hindi mo na ako tatay. Anyway, always likes to see authority in failure. Meron ba? Meron ka bang experience na ganun? Leaders, do not expose the failure of your leaders. Kaya magkakaroon ng problema. Lagi natin gustong siraan yung tatay natin, yung nanay natin, yung ate natin, yung kuya natin, yung kapwa natin. Gusto natin lang siraan. Tayo ang tama. Tayo ang okay. Sila mali. In the family, don't do that. In the church, especially, don't do that. You don't know the authority of the Lord that He has given to that leaders. Hindi mo alam yun. Wala ka pa. Leader na yan. Ano ang angas mo? May guts ka pa para pagsabihan yung leader na yan. Alam niyo po ba yun? Kaya nga sa ministry, hindi basta-basta ino-ordain ng isang pastor. Bakit?
Kasi ang ordained pastor, pinakikinggan ng Diyos. Sa mga hindi ordained pastor, I am not saying na hindi sila pinakikinggan ng Diyos. Sa mga members, I am not saying na hindi pinakikinggan ng Diyos. But in the ministry-wise, God is the one who authored and who appointed leaders para mamuno sa mga under niya. And who are we to speak against that leaders? Actually, hindi sa leader na yan. The one who appointed that leader. Doon tayo nag-express ng rebellion. Hindi talaga sa magulang natin tayo nag-express ng rebellion. Ang Diyos na siyang nag-appoint sa magulang natin, na siyang nagbigay ng salita, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, na ang salitang ito may kaakibat na pangako. Ano ang pangako? Lalawig, hahaba ang buhay mo dito sa mundo. Hindi sinabi ng Diyos na, mga anak, sundin mo yung mga mababait na magulang, ha? Kapag yung magulang mo hindi mabait, magdusa ka. Layasan mo sila. Suwagin mo sila. Walang sinabing ganun ng Diyos. Ang gusto lang makita ng Diyos sa atin, the heart of obedience. You don't know, hindi mo alam kung gaano itinatag ng Diyos ang otoridad sa family mo. Hindi mo alam kung gaano itinatag ng Diyos ang otoridad sa simbahan na kinalakihan mo. Do not try to suwag-suwag your leaders. Amen? Amen? Amen, amen. Smile pa. Smile. Tapusin na natin. Ham did not submit to his father's authority. Ham submitted only through pressure. When he saw his father's mistake, he exposed it to his two brothers. Hindi naman niya sinabi sa iba. Doon din mismo sa mga kamag-anak niya. Doon mismo sa mga kapatiran. Doon mismo sa mga kakilala niya. At malapit pa sa kanya. Ang hindi niya alam, nakikita siya ng Diyos. Ang hindi niya alam, sinusuwag na niya ang Diyos. Kaya pinarusahan ng Diyos si Ham. Read your Bible kung anong ginawa ng Diyos kay Ham. Saan kanya? Kung ano ang nangyari. Maglilingkod siya. Yun ang sinabi ng Diyos sa kanila. Many Christians criticize others and delight in tearing them down because lack of love. Sabi natin kanina, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y wala ng away, sana'y wala ng away, sana'y wala ng away. Buti pa yung sana, ganun lang yung plaka, no? Sana'y wala ng away, sana'y pag-ibig na lang. Outer, mayat. With Ham, there was not just lack of love, lack of submission. Hindi lang kulang sa pag-ibig, kulang pa siya sa pagsuko o pag-submit. Leaders, may God bless us to develop in our hearts the heart of submission to the Lord. We are not actually submitting ourselves to the leaders, but actually to the Lord. Amen? Amen po ba? Hindi, kapag iniisip mo na sa Diyos ka nagpapasubmit, iisipin mo ba na, Lord, mali ka, Lord? Pwede bang sabihin yung kay Lord? Kasi ang nakikita natin yung tao. Ang di natin nakikita, ang Diyos. Lalo na kapag na-hurt tayo dun sa tao. Lalabanan natin yan. But beyond Him, we really don't see God. But if we know God, kahit sino pa yung nasa harapan natin, we can see that God is beyond with them. Or God is with them. You are not submitting to them, to those people. You are actually submitting to the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. Hindi ko na po tatapusin at hindi ko na babanggitin. Baka matapos pa. Wala. Sa Genesis, Exodus pa lang yan eh. Hanggang Revelation actually yung mga example na yan. Sabi ko, pang seminar kasi gusto ko itong dalhin sa bawat family doon sa Manila at gusto kong i-share sa kanila kung ano talaga yung nais ng Lord sa family. Ma-establish ang family sa salita ng Diyos at sa pag-ibig sa Diyos.
Kapag hindi nila na-meet ang Panginoon with the word of the Lord, those family will continually be scattered. Masisira ang bawat pamilya. And I believe it is not an accident bakit ito na i-share sa atin ngayon. Hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon ninyo personally, struggle ninyo personally, but I want you to realize the message says, submit to the Lord. Yung anghel nga, kasakasama na ng Diyos, sabi nung binasa natin kanina. Hindi man sila nag-isip na kontrahin ang Diyos. They did not dare. How much more tayo na wala tayong kasing kapangyarihan ng anghel? Sino ba tayo para kontrahin ang Diyos? Siguro, yan ang medyo pag-isipan natin. God doesn't like us to be scattered. Ayaw ng Diyos na ma-scattered tayo, masira tayo, maghiwa-hiwalay tayo. That's not the plan of God. Bago pa lang, sa umpisa pa lang, pinili ka na ng Panginoon para sa Kanya. At ayaw ng Lord na ikaw ay mawala sa Kanya. Tayo pong lahat ay magsitayo. Subukan po natin na lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Awit muna tayo siguro bago tayo mag-pray.